Yapon. Lagi sa mong kuhan, dako lang. You stay with me. You help me here. Sa opisina yan. Oh, sa opisina yan. Hindi na ko drive. May ano. Mabuti. Sige. Tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pinapupurihan ka namin, aming Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong kapangyarihan, pamagitan ng banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus. At kami ay nagpala niyo na, Panginoon, sa pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Kami ngayon ay mayroong panibagong buhay, buhay na walang hanggan. We thank you for our Bible study tonight, Panginoon, na matuto kami. And thank you for the Holy Spirit teaching us, O Lord God, sa mga revelation pa na binibigay ninyo. And thank you, Lord, for your anointing on Pastor Marie to teach the word, O Father God, power and signs and wonders following. Give you praise, O Father God Almighty, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. God is good all the time. Amen. Diba? All the time. God is good. Ayun, it's too big, Too big, too big, too big, too big. So, mag-aaral tayo. Ang una nating pag-aaralan ay nasa Luke 15:31, no? His father, sino bang father ito? Kaninong father ito? His father, yung tatay ng prodigal son, no? Ito yung istorya ng prodigal son. His father said to him, sinong him? Yung isang anak, yung mas matandang anak na kasama ng tatay niya. Oh my son, you are always with me and everything I have is yours. Ang istorya, alam natin na yung prodigal son, kinuha na yung parte niya. Tapos yung bumalik siya, pinaghanda pa siya ng tatay niya. Samantalang yung matandang kapatid na iwan doon, sabi niya, sabi siya sa tatay niya, ako nga hindi ako akatay ng kahit isang baka para sa mga kaibigan ko. Tapos itong anak ninyo na alibugha, nagbalik, pinaghandaan niyo pa. So itong sabi ng tatay, anak ko, lagi kitang kasama lagi kang nasa aking tabi. At lahat ng meron ako, kanino daw? Sa kanya. Sa kanya, everything. Ano sabihin ng alibugaan? Prodigal yung, Prodigal? parang yung black sheep sa atin, no? So sabi niya, you are always with me, everything I have is yours. Ano ba yung, alam niyo ba kung ano yung, do you have any idea what everything I have is yours? Ano kaya yun? Everything. Lahat ng Anong meron area niya. anong meron ng Diyos? Ano meron ng Diyos? Alam ba natin yan? Everything. Pagsabi natin lahat. Pero pagsabi mo, lahat, very broad and general Di ba? Parang broad and general. It is so broad, it is so general, na we end up not claiming anything for ourselves. Di ba? Kapag napakalawak, na hindi mo malaman ano ba talaga ang makukuha ko para sa akin. So, pag-aaralan natin yung everything I have, no? Madaling sabihin yung everything Pero pagka tinanong kita, ano yung everything ng Panginoon? Ano mo, everything, lahat. Ano nga yun? Kaya mo bang magbanggit ng kahit ilan? Ano yung everything na yun? So, tingnan natin. Alam nyo, nakakatuwa ang salita ng Diyos kasi dito sa Psalm 89, verses 20 to 35, alam nyo ba na maraming bagay sa Diyos ang talagang inilaan niya para sa atin, no? Ang ganda nito i-meditate. So sabi niya, Psalm 89 verse 20, I have found David my servant, with my holy oil I have anointed him. Kasi sabi niya, everything I have. What does God have? Ito sa Psalm 89, sabi niya, my holy oil. Kaninong holy oil yon?
Kanya. Kanya eh. Di ba pinag-usapan, ano ang kanya? Ano ang kanya? Ano ang nasa Diyos? No? So, my holy oil. Pag pinag-usapan natin yung my holy oil, anong nire-refer dito lagi? Ang Holy Spirit. Holy Spirit oil, no? At syempre, kasama dyan yung anointing. So, sabi niya, ang banal na spirito, ang anointing, sabi niya, inilagay niya doon kay David. Si David is specific, my servant eh. So, mamaya makikita natin kung paano to ile-level up para sa atin. So, tandaan niyo na, my holy oil. Kasama yan. Tapos, Psalm 89 verse 21, my hand shall be established with him. Pag sinabing my hand, it is God's sovereign power in creation and in His actions on His people's behalf. So, yun daw kapangyarihan ng Diyos nung nilalang niya ang lahat at mga gawa niya para sa kapakanan ng kanyang tao o bayan. So, ano daw yung pag-aari ng Diyos? Of course, yung kanyang kamay, no? And then, sabi pa dyan, my arm also shall strengthen him. Napakaganda nitong Psalm 89 na to. My arm. So, yung arm dito, of course, is again power to conquer, deliver, and support. Alam niyo, meron tayong kasabihan sa Tagalog eh. Pagka sabi niya, ikaw, yung may mga tao dyan, binigay mo na nga yung kamay mo, hindi pa na kontento. Gusto pa, yung buong buong braso mo na kuhanin, kasama na yung mga paa mo, di ba? Meron tayo. Pero sabi niya, ang Panginoon, my hand and my arm, available sa atin. No? Praise the Lord. Tapos sabi niya, my faithfulness and my steadfast love shall be with him. Yung faithfulness na to, firmness or constancy of God in His relations with men, especially with His people. Ano yun? Yung pagiging constant, pagiging consistent, pagiging firm ng Panginoon. Parating para sa atin. And then, my steadfast love shall be with Him. Ano yun? Unwavering, loyal, covenantal love or grace. So, ano daw ang nasa Diyos na ibinibigay sa atin? His faithfulness, His covenantal love, His steadfast love, or His grace. So far ba nakukuha niyo yung takbo nitong Psalm 89 na to? Yes. Ini-enumerate natin yung everything ng Panginoon. And then, sabi niya, and in my name shall His horn be exalted. Ano yung my name? It talks about the character of God. So, bigyan ko kayo ng ito yung mga more or less, kabisado natin to eh. Pangalan ng Diyos, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Rapha, my healer, Jehovah Makadesh, my sanctifier, Jehovah Nisi, my banner, Jehovah Shalom, my peace, Jehovah Rohi, my shepherd, Jehovah Shidkenu, my righteousness, Jehovah Shammah, my faithful companion, or God is always with me. So, ang pangalan ng Diyos, binigay niya sa atin. Ang karakter niya, at alam niyo ba, kakalaban natin, ito lang ang pangalan ng Diyos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? May idea kayo kung ilan ang pangalan ng Diyos na binanggit sa Biblia? Dito sa Siyam na binanggit natin, did you know that there are 900 names of God in the Bible? Wow. How much? 900. Pero kita niyo ba? 900? 900. Pero 1% lang ito. 9 out of 900. Wow. So, hindi pa natin alam yung mga 900 names of God in the Bible na bawat isa ay nagpapakilala ng kanyang character, ng kanyang nature, na sabi niya, ang kanyang pangalan ay binibigay din niya sa atin. No? Kaya we're talking about everything of God is yours, no? Nakakatuwa, di ba? And then, sa Psalm 89 verse 28, my mercy I will keep for him forever. Ano yung mercy ng Lord? Kindness above and beyond what is expected. And again, I've mentioned already, in terms of God's covenantal love, it also speaks of grace.
No? So talagang yung grace ng Lord nag-uumapaw, talagang andoon lagi para sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Tapos sa verse 34, and my covenant will stand firm for him, I will not violate my covenant. So ano yung meron sa Diyos na ibinigay sa atin? Ano rin? My covenant, binding agreement between two parties. No? Yan ang agreement. Pero yung agreement ng Lord, yung covenant niya kay Abraham, two parties ba yun? Bilateral ba yun? Napag-aralan natin? Unilateral. Ibig sabihin, lahat nakasalalay sa Panginoong Diyos. No? At purihin ng Panginoon. So, and then Psalm 89 verse 34, I will not alter the word that went forth from my lips. No? So, again, yung lips ng Panginoon, ano yan? God's words, laws, judgments, statutes, commandments, decrees, promises, and oaths, lahat yan, binibigay ng Panginoon sa atin. No? Kanyang salita. Hallelujah. Praise the Lord. No? And then, once for all, I have sworn by my holiness, I will not lie to David. My holiness is God's absolute moral perfection. Kaya nga pag na-born again tayo, ano daw, He removes our sinful nature and we become partakers of God's divine nature. So we are not perfect in the eyes of man, even in our own eyes, but deep down in the inside of us, we are perfect. Amen? So, salamat sa Panginoon. So, itong sabi niya, God says, everything I have is yours. God says, everything I have is yours. So, take my holy oil, my hand and arm, my mercy, my faithfulness, my grace, my name, my covenant, my lips, my holiness. Wow. Di ba nakakatuwang malaman to? Na lahat ng ito ay pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabi niya, everything I have is yours. Pero, in essence, ang kulang sa atin, take it. Di ba yun na nangyari doon sa nakakatandang kapatid? Everything I have, pero hindi ka nagte-take. Hindi ka kumuha kahit na isang baka dyan. What's the point na everything is yours, pero wala ka namang pinapartake, wala ka namang tinatanggap, wala ka namang, kumbaga, napoprobensyo, napaprofit para sa'yo. And sadly, eto tayo ang daming, sabi ng Panginoon, everything I have is yours, but na-enjoy ba natin ito? Kasi nareklamo niya, hindi niya na-enjoy Nakasama niya yung tatay niya, hindi na-enjoy. So tayo rin, ang dami nating mga bagay na gustong maranasan natin ng Panginoon na ating Ama, pero hindi natin nagagawa kasi hindi nga natin alam di ba? For instance, ano nga yung symbolism ng Holy Oil, Holy Spirit and anointing, di ba? Maraming tao, marami mga nagtuturo, bago ka maging anointed, kailangan dumaan ka muna saan? Sa proseso, sa pagsubok, sa daming problema, bago ka maging anointed. Yung ba ang pamamaraan ng pagiging anointed? Hindi, ang sabi sa Biblia, pag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, it is to test the genuineness of our faith. It is not so that we will be anointed. Kasi sa Acts 10:28, how God anointed Jesus with the Holy Spirit. Sabi niya ganyan. So, naging anointed lang ba si Jesus nung dumaan siya sa pagsubok? Hindi So, umpisa pa lang, may anointing na siya Kaya nga, he could heal the sick. Di ba? He could preach the word of God. And everything else, no? Kaya, ito yung hindi natin nakikita. So anyway, sabi ni David, 2 Samuel 7:18, David went into the tent. Ano kasi ito lahat ng sinabi ng Panginoon sa Psalm 89, binibigay niya kay David. Kung nabasa ninyo, at sabi ko, to David, his servant, no? So David went into the tent he had set up. Ano nga si David? A man after God's own heart. So, David went into the tent, at saka ang ibig sabihin ng David, beloved, no? So,
tayo din ay beloved ng Panginoon. No? So, sabi dyan, David went into the tent he had set up for the sacred chest or the Ark of the Covenant. Then he sat there and prayed. Ano yung prayer ni David? Lord all-powerful, my family and I don't deserve what you have already done for us. Ano daw? Sabi niya, ang Panginoong makapangyarihan, ang pamilya ko at ako, we do not deserve what you have done for us. Bakit? Ano ba yung ginawa ng Panginoon kay David? Yun na nga, yung nabasa natin sa Psalm 89, yung lahat ng ipinagkakaloob sa kanya ng Panginoon, lahat ng ginagawa ng Diyos sa kanya. Hallelujah. Maganda mo ba itong salita ng Diyos? Ha? Na-enjoy ba natin itong salita ng Diyos? Amen. So, sabi niya, and minsan tayo din doon, di ba? Pagka nagpapasalamat tayo sa Panginoon, Lord, you have blessed me so much. I mean, every time we look at ourselves and we see the blessing of the Lord upon our lives, pwede din natin sabihin to, Lord, on our own, do we deserve everything that God has blessed us with? Deserve ba natin lahat itong kabutihan ng Panginoon? Maaari hindi eh. And then, sabi pa niya dito sa verse 19, and yet, you have promised to do even more. Nakukuha niyo ba yung magnitude ng salita ng Diyos? Sabi niya, Lord, yung mga nagawa ninyo so far sa akin, sa pamilya ko, we do not deserve it. Sabi niya, and yet, sabi niya, nangako pa kayo na meron pa kayong gagawin sa amin, meron pa kayong ibibigay sa amin. Sabi niya, is this the way you usually treat people? Nakikita, ang ganda ng pagsasalita ni David eh. Sabi niya, Lord, hindi namin deserve ito. Tapos nangako pa kayo, you will even do more. Tayo ba, pwede mo bang i-claim yan? That God has already blessed us with so much and yet He is still promising to do us more. Amen. Yes. Yes, totoo yan. Yes. So sabi niya, is this the way you usually, pag sinabi mong usually, ano ba ibig sabihin niyan? Kadalasan. Parate, regular, no? Hindi lang madalas, kung hindi lagi. Is this the way you usually treat people? Ganito ba talaga kayo? Parang Si David ang nagtatanong yan. Si David ang nagpapasalamat kasi yung Psalm 89, na binasa ko sa inyo kung ano yung lahat ng Diyos, lahat ng meron sa Diyos na binibigay niya kay David, sabi niya, so much more. Di ba may mga ganun tao na pagka pumunta ka sa bahay nila, sobrang mag-entertain. May ganun eh, may talagang hospitable, talagang all out, pag naghanda, pag nagbigay, all out. Meron mga taong talagang biniyayaan na maging ganyan. No, hindi sila marunong ng konti. Ang alam lang nila, siksik, liglig at umaapaw. No, meron taong ganyan. Kasi sabi mo, ganito ka pa talaga? Ganito ka pa talaga mag-entertain? All out na all out? So, yan ang tinatanong ni David eh. Ganito pa kayong mag-trip ng tao, Lord? No, hindi pa kayo na kontento doon sa binibigay ninyo, gusto niyo pang bigyan ako ng sobra pa. Lahat ba tayo nagsasalita ng ganun sa Panginoon? O lagi tayong, Lord, kulang na kulang nga eh. Lord, kasi wala man lamang akong ganito. Kasi Lord, dito ganito. So, hindi natin nakikita yung, and yet, you have even promised to do more, no? Tapos, sabi niya sa 7:22, 2 Samuel, alam niyo, balikan niyo to, Sabi niya, Lord all-powerful, you are greater than all others. No one is like you, and you alone are good. Everything we have heard about you is true. Wow. Wala katulad ng Diyos. Nag-iisa lang siya. At lahat daw ng narinig ni David tungkol sa Diyos ay totoo. Kasi pinapatunayan ng Diyos sa kanyang salita at sa kanyang gawa na totoo siya. Amen. Amen. Naku, napakaganda. Praise the Lord. Verse 28, O Lord God, you are God, and I can trust what you say. Dito tayo nagkukulang eh. Sinabi ni David, I can trust what you say. And here we are, no, children of God, hindi tayo makapagtiwala sa Diyos. Nahihirapan tayong kuhanin ang salita ng Diyos at pagtiwalaan ito. Di ba?
Bakit kaya, no? And you said that these good things would happen to me, your servant. Bukod na doon sa binanggit natin na my name, my lips, my faithfulness, my hand and my arm, no, my mercy, my grace, no, my holy oil. Bukod pa doon, sabi niya, bukod pa doon, marami pang gustong ibigay ng Panginoon sa kanya. And you said, ano mahalaga dito? You said. Kasi kailangan we bring back to God His words. Lord, sinabi nyo. Lord, sinabi nyo, by the stripes of Jesus, I am healed. Lord, sinabi nyo, all my needs are met in Christ Jesus. Lord, sinabi nyo, your peace shall overtake me, Panginoon. No? The peace that passes all understanding. Lord, sabi nyo, all the days of my life, I will enjoy your blessing. So, lagi, and you said, Lagi pa nila sabihin. sabi nyo, Lord, bigay mo yung, balik mo yung salita ng Diyos sa kanya. Lord, you said, this would happen to me, your servant. Okay. Ha? Pero sa Galatians 4:7, anong tungkol sa atin na sinasabi? So then, you are no longer a servant, but a son. And if a son, you are also an heir of God through Christ. Pansinin nyo to, si David, a man after God's own heart, and yet he is a servant. Lahat binigay ng Panginoon kay David as a servant, and He promised to give him even more as a servant. Ikaw, tayo. Sabi dito sa Galatians chapter 4 verse 7, we are not servants. We are no longer a servant. Yung iba slave. Servant to sin, slave to sin. Hindi na ikaw servant. Ano ka na? Anak ka ng Diyos. So, ibig sabihin, kung sa servant, na katulad ni David, binigay ng Panginoon ang lahat para sa kanya and so much more, paano tayo? Kaya nga pag binasa niyo yung Book of Romans, ang very particular doon, i-underline ninyo. Gusto niyo magbasa ng Bible at gusto niyo ma-impress sa Panginoon at ma-bless, basahin yung Book of Romans, underline niyo yung much more. How many times binanggit yung much more? Kasi sabi ko nga, kung nung, di ba sabi sa Biblia, God showed His love in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kailan namatay si Kristo? Nung tayo ay makasalanan pa. Kailan tayo minahal ng Diyos? Nung tayo ay makasalanan pa. Kasi sabi niya, how much more? Kung noong makasalanan tayo, minahal tayo ng Diyos, kung noong makasalanan tayo, niligtas tayo ng Diyos, how much more ngayon na anak ka na? Di ba? How much more na ngayong anak ka na niya? Kaya sabi dito, you are no longer a servant, but a son, therefore you are an heir. Si David nga, God's, sabi, man after God's own heart, and yet he is still a servant. Tayo, ano tayo? Wow! Hindi natin nakikita yun No? Nawawala tayo sa gustong makita ng Panginoon na makita natin. No? So, eto ngayon. Kasi mahirap Alam nyo ba, it will take God's power para ma-embrace natin ito. Kaya sa John 16:13, ang Panginoong Hesus ang nagsabi, when the Spirit of Truth comes, sino itong Spirit of Truth? The Holy Spirit. Naalala nyo kay David, my holy oil is a symbol of the Holy Spirit. Kasi noon, ang Holy Spirit, ang Holy Spirit comes upon a person. Bumababa ang Holy Spirit doon. Pero ngayon, sabi ni Jesus, when the Spirit of Truth comes, darating ang Spirit of Truth, ang Holy Spirit. Anong gagawin ng Spirit of Truth? Bakit kailangan ng Spirit of Truth? Sabi niya, He will guide you into all the truth. Kailangan daw pala may maggabay sa atin saan? Sa katotohanan. Bakit? Kasi, who is the father of lies? Si Satanas. And the God of this world
is what? Blinding our minds so that we will not understand the Word of God, we will not understand the gospel itself. Pansinin ninyo umpisahan yung magbasa ng Biblia, maya-maya inantok na kayo. Nantok, nandun tayo lahat, di ba? Babasa ka pa lang, tulog ka na. Makikinig ka pa lang, parang yung Biblia nagiging tranquilizer sa atin eh. Why? Because yung sabi nga nila, imagine mo na lang ang kaaway, parang nilalagyan ka ng mga buhangin sa mata, maya pabigat na yung mata mo kung mo na matulog. Because we need someone to lead us and to guide us unto all the truth. Hindi natin basta-basta yan naintindihan eh. Kaya nga, ilang beses mo nang binasa ang Biblia, bakit meron ka pa mga bagay na ngayon mo lang naintindihan? Nabasa mo na yun noon eh, pero ngayon mo lang naintindihan. Ngayon mo lang naintindihan. So sabi niya, kailangan natin ng Holy Spirit to guide us into all truth. Tapos sabi pa niya dan, the Holy Spirit will not speak on His own authority. Meaning to say that what the Holy Spirit says is in unison, in agreement with the Father and the Son. So ang Holy Spirit, hindi siya lumihis. Parati in one accord ang Holy Spirit saan? Sa Ama at sa Anak. Oo, and then sabi niya, whatever He hears, He will speak. Ang ibibigay sa atin ay kung ano rin yung gustong marinig natin mula sa Ama, mula sa Anak. No? Hindi ka bibigyan ng Holy Spirit kaysa may asawa na siya. May asawa na to. Ano pa to lingkod. Isa nakakalungkot. Sabi niya sa asawa niya, sinabi ng Lord, i-divorce na kita eh. Bakit sasabihin ng Lord na i-divorce mo yung asawa mo? Pastor ka pa naman. So, di-divorce niya para mag-asawa ng iba. Ganun ba ang Holy Spirit? Hindi ba gano'n, no? I don't know, no? Pero, sabi ng Lord, ayaw niya ng divorce eh. Tapos sasabihin mo, sinabi ng Holy Spirit, divorce kita. So, whatever is in unison with the Father and the Son, that is what the Holy Spirit will tell us. Amen? And sabi niya, He will declare to you the things that are to come. So, ihahayag sa atin ng Holy Spirit the things that are to come. Alam niyo ba yung gusto ko itong bigyan ulitin natin. Sabi sa verse 14, He will glorify me, si Jesus. For He will take what is mine. Ano daw? Ito ang Holy Spirit, i-glorify niya si Jesus. Okay? Ano pa ang gagawin ni... How will Jesus be glorified? Ito. The Holy Spirit will take what belongs to Christ and He will declare to us. Ulitin natin. Sabi ng Panginoong Jesus, maluluwalhatiin ako ng Holy Spirit. Paano? Yung nasa akin, kukuhanin niya at ihahayag niya sa iyo. Sa inyo. Ano yung declare? Alam niyo ba kung anong hulugan ng declare? Comprehensive telling. Comprehensive. Ano ibig sabihin ng comprehensive? Buo. No? Hindi lang yung lumabas sa bibig, kundi ituturo niya. Comprehensive. Kumbaga from A to Z. No? Kaya ang pag-aaral ng Biblia lagi within the context na gustong ipahayag sa atin. Hindi nakuha ko lang isang word. Sabi ko nga, di ba, experience without foundation is deception. Kung sa experience mo lang yan, base lang yan, walang pundasyon yan, then it is just all deception. Kaya maraming deception nangyayari in the body of Christ. So may comprehensive telling. Bakit? Sa tingin ninyo, bakit kailangan yung, kumbaga didetalyehin sa atin ng Holy Spirit? Bakit kaya? Bakit kailangan ipaliwanag sa atin ng Holy Spirit? Bakit? Yung ano lang. Para malaman natin yung buong katotohanan. Yun. Kasi alam niyo kung bakit? Receiving what you do not understand is difficult. Kasi understanding brings comfort and confidence.
ano daw, mahirap tanggapin yung hindi mo nauunawaan. At hindi mo naintindihan. Kaya marami sa atin, lahat tayo nandoon na marami tayong hindi naintindihan. Because we are just relying on our own, hindi sa Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit, magpapaliwanag sa iyo. No? Kaya kung minsan yung mga iba, katulad nga, no, lagi ko sinasabi na may mga nagtuturo, para maging anointed ka, kailangan dumaan ka sa maraming paghihirap, dumaan ka sa maraming pagsubok, ngayon, dahil dumaan ka sa maraming pagsubok, nakapag-preach ka ng maganda tungkol sa pagsubok, kasi pinagdaanan mo eh. So, ibig sabihin ba, kaya ka naging anointed dahil dumaan ka sa pagsubok? Hindi, nalaman natin eh. My holy oil I give to you. How God anointed Jesus. So, anointing is the Holy Spirit Himself. Hindi natin pinaghihirapan yung anointing. We just receive it. No? So, So, bakit? Why is receiving what you do not understand difficult? Mahirap para sa atin yun. Yung tanggapin ang di mo naunawaan. Kasi, number 1, fear. Di mo naunawaan eh. Tapos tatanggapin mo, ang kasunod niyan lagi, takot. Halika dito, meron ako ibibigay sa'yo, kagad naisip mo, ano yan? Baka ganito, ganyan. Meron ka kagad apprehension, meron kang skepticism. Sabi ng Lord, bibigay ko ito sa'yo eh. Pero tingnan mo si David, sabi niya, talaga ba Lord? Gusto niyo pa akong bigyan ng mas marami? Ganyan pa kayo talaga? Ganyan pa kayo talaga ka-generous? He was receiving it by faith. Hindi niya sinasabing, nako Lord, ano ba yan? Hindi ko kayang maunawaan. Pero siya sabi niya, talaga ba Lord? Ganyan kayo? Ganyan kayo magtrato sa tao? And then, yung tinatawag na vulnerability. Ano ba yung vulnerability? Yun yung state of being easily, physically, mentally hurt, influence, or attack. Pag sinabi mong vulnerable ka, parang open ka na maatake, open ka na masaktan, open. Kaya iba sabi, ayoko na magmahal kasi pag nagmahal ka, parang na-open ka para masaktan ka. So, parang inisip natin na hindi ko naintindihan eh. Kaya bakit ko tatanggapin? Mamaya, mag-end up lang ako na masaktan ako o kaya maatake lang ako. Kaya mabuti pang wag na lang. So, ganun tayo nangyayari na ang daming gustong ibigay ng Panginoon sa atin, hindi natin maintindihan, at natural na hindi natin maintindihan. Kaya, ginawa niya, binigay niya ang Holy Spirit. Pero sa atin, kaya nga pagka nagbabasa ka ng Biblia, mag-pray ka lagi, thank you Holy Spirit for revelation, no? He is the spirit of wisdom and revelation pag binasa natin yung book of Ephesians, no? The spirit of wisdom and revelation. So, pinag-pray natin, Lord, maintindihan ko po sana ito. Maintindihan ko, Lord, ano ba yan? Ano ba kahulugan yan? No? Kasi nga, it is only understanding that will bring comfort and confidence. Ayan. Kaya bakit hindi natin naintindihan? Isang dahilan. Ganun talaga. Understanding brings. Hindi natin tinatanggap eh. Habang nagbubuhos ang Panginoon ng revelation, sarado yung mga isip natin, sarado ang Tutulog. sarado lahat ang bagay sa atin, kaya hindi natin maintindihan, no? Kaya, magtataka ba tayo, no? We just, thank you, Lord. Ganun na lang. So, naalala niyo ba itong salitang lambano? Ilang beses ko itong laging pinuturo sa inyo. Lambano? Sabi ko, lambano, alalahan niyo yun, lambada, no? Ano yung lambano? Naintindihan niyo, Ano ba yan? Hindi ko na narinig. hindi naman remember. Huwag niyo itong kalimayan. Sabi ko receiving what you do not understand is difficult, no? Kaya, kailangan ang lambano ay salitang Greek. Na ang ibig sabihin ay Greek pala yun. to take, to seize, to receive. No? Ano ibig sabihin niyan? To take, to seize, and to receive. Number 1, active, aggressive, initiative-taking action. It is not passive acceptance. Halimbawa, may naglalaro mga bata sa labas. Nagbatuan sila ng bola, no? Biglang tinamaan itong glass door. At nabasag at pumasok dito yung bola.
So, nasa na yung bola ngayon? Nasa loob na. Ano ba yun? Active mo bang sinasalo yung bola? O bigla na lang pumasok dyan nang wala kang ginagawa? Bigla na lang pumasok. Bigla, ano yan? Passive acceptance. Pero kung hinagis ko sa'yo at sinalo mo, yan yung lambano. So, active, aggressive initiative, taking action. No? Bakit mahalaga yan? Kasi, kailangan tayong maglambano. Number 2, kaya nga sabi ko, madali yung matandaan eh. Laying hold of something with the hands. Ano daw yan? Hahawakan talaga ng kamay mo, seizing it, kumbaga, aagawin mo, aakapin mo to make it your own possession. At number 3, Ano, lambano yan? lambano yun. It is used over 250 times in the New Testament. Bakit? Paulit-ulit sinasabi yung lambano. Kasi lahat ng pinapangako ng Diyos, walang problema sa Diyos. Na kaninong problema? Sa atin. Hindi natin tinatanggap. So meaning that 250 times the word itself lambano Yes, the in word, the Bible? the word receive. The receive. Kasi lambano, I ayan, thought no? that- To that's a take, Greek word, to seize, or receive. It's a Greek word. And it was written in Greek. Alam So natin. 250. So, 200, bakit 250 times paulit-ulit sinasabi ng Lord, matuto kayong maglambano. Kasi yung nakinig ako ng salita ng Diyos, ayan, siya, nakatulog ka na, naidlip ka na-distract ka, na ano ka, hindi mo na-receive. Dumaan yung salita ng Diyos. Ang kailangan sa salita ng Diyos, dumaan. Akin yan. For instance, sabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng napaka-serious na TMJ. TMJ yung lockjaw. Nagpatingin na ako sa doktor, lahat na hindi nawawala, hindi gumagaling. Na ang kinakain ko na lang ay yung straw. Hindi mo kasi sinisipsip mo. hindi kasi mabukas yung bibig eh. Oh. Ang next na dapat gawin is operahan. But I keep declaring the Word of God, the Word of God. Nanonood na kami ng This is Your Day ni Pastor Benny Hinn. Nanonood akong ganyan, tapos biglang nagkaroon ng word of knowledge si Pastor Benny. Sabi niya ganyan, there is a lady watching. Sabi niya ganyan, right now, the Lord is healing your right jaw. Sabi niya, the Lord is healing your right jaw. Pagkasabi nun, sabi ko, ako yan. It's mine. Sabi ko, nung dumaan yung salita ng Diyos, gano'n libo-libong nanonood kay Benny Hinn? Ikaw lang ba yung nag-iisang may masakit sa right jaw mo? I believe, baka meron dyang kung iba pa. Pero nung sinabi niya na, the Lord is healing your jaw right now, kagad sinabi ko, it's mine. Ako yan. Tinanggap ko yun. Yun ang ibig sabihin ng lambano. Pero, wala, dumaan eh. Hindi ka nakikinig kung saan-saan yung utak mo, kung saan-saan yung isip mo, habang nagsasalita ang salita ng, habang binabangin salita ng Diyos, hindi ka nakikinig, wala kang malalambano. Yeah, wala Dumaan akong sa marinig. tenga mo, lumabas Yeah. sa kabila, tapos sabi mo, ay, bakit hindi totoo yung mga pangako ng Diyos? Kasi, tinanggap mo ba? Lampasan. Imbis na lambano, tama ka, lampasan, hindi lambano. Nilampasan ka ng salita ng Diyos. Kaya pagka dumadaan ang salita ng Diyos, ang bawa, example ko na naman to sa inyo Sister Cathy, nandun pa tayo sa Peterson. Sister Cathy nagsasalita tungkol sa giving. No? At that time, syempre dala-dala ko na sa baba, kasi nasa taas yung opisina, di ba? Second floor. Nandun sa baba yung worship natin, hall. Dala-dala ko na yung aking tithes and offering doon sa baba. Pero yung wallet ko, nasa taas. Nagsabi si Cathy ganyan through the Holy Spirit. Sabi ng Lord, sabi ni ganyan, lahat ng laman ng wallet mo, ibigay mo. Lahat ng laman ng wallet mo, ibigay mo.
Sabi ko, kaagad nung narinig yun, at the Lord will grant the desire of your heart. Binibili mo ba ang himala ng Panginoon? No. 1,000 times, no. Hindi pwedeng bili ng himala ng Panginoon. Pero pag sumunod ka doon sa flow, may flow kasi ang Holy Spirit, sumunod ka, sabi ko, kuhanin, ako, si pastor, ako si Zion, pinaakit ko ng bata. Sabi ko, kuhanin mo yung wallet ko. Sa wallet ko na yun, meron akong another check na nandoon, tsaka cash. No? Nilagay ko lahat. Because you know what? I want to flow. Kung ano man yung gagawin ng Holy Spirit, gusto ko kasama ako. Kasi yun ang ibig sabihin ng lambano. Yung dumaan ang salita ng Diyos, akin to. So, yung word na sinabi ni Sister Cathy, lahat ng pera mo sa wallet, ibigay mo. Yes. Hindi na lang sabing, oh, pastora, bigay mo. Sabi Oo, niya, sa lahat yun. Sa congregation. Sa congregation. Ito ang sabi ng Panginoon, lahat ng laman ng wallet mo, bag mo, ibigay mo sa Panginoon ngayon. Kasi may gustong gawin ng Panginoon sa'yo. And Para pa lang yung isang nag-testify na, pero hindi siya sa yung isang pastor din siya, na sabi magbigay ka ng parang $1,000. yeah. Alam mo kung magkano yung bumalik sa kanya, ang laki. Amen. Kasi ganito yan eh. Gusto mo ng malaking harvest, tapos dollar lang ang sinaw mo. Walang ganun. Dollar ang sinaw mo, tapos, hindi. Kung gusto mo ng malaking harvest, parang farmer yan. Mas gusto mo ng ekta-ektaryang harvest, ani, gano'ng karaming sako ng pala yung itatanim mo para magkaroon ka ng ekta-ektaryang ani. Ganun yun eh. But I'm saying is, alimbawa yun nga, healing, nagkaroon ng word of healing, tanggapin mo yan. Pag kami sinasabi, Lord, minsan nga tayo, ayaw pa natin mag-amen. Alam mo, pag nag-amen ka, tinatanggap mo ang salita ng Diyos. Kasi sabi niya, so be it eh. Kaya pag narinig mo na, the Lord is healing you right now, amen. Akin yan. The Lord is blessing you right now, amen. Akin yan. Lambano, tanggapin mo yan. Kasi hindi pwedeng, ganyan lang tayo. Wala tayong pakialam. Lalo na pagdating sa giving, gusto mo mapagpala ka, pero ayaw mo naman tanggapin ang pangako ng Diyos. Kaya yan ang ibig sabihin, no? Aggressive, active, no? Aggressive, active, initiative taking, hindi yung, uy, sige na, ikaw na, gawin mo na, tanggapin mo. Parang pinipilit ka, hindi initiative taking. Ano ibig sabihin ng initiative? Kusang loob mo. Katulad niya sabi ko, minsan sa pagkanta, kumanta tayo sa Panginoon, yung nagli-lead, halos mangitim na yung mukha sa kasasabi na makumanta tayo, ayaw mo kumanta, parang pinipilit ka kumanta. No, initiative, where is your initiative? Pag may kanta na iba, hawak ko, ang beat, ikaw na, kumakanta. Yung mga uso ngayon, pinag-uusapan lang namin, Mamang Sorbetero, kung ano-ano yung mga sinasayaw na kanta. So, ibig sabihin, no, you have to take hold of it. If you're not taking hold of God's word, sorry. Lambano eh. It is the word of God to seize. Ano yung seize? Ganyan, yung seize, akin to. Sabi ko nung sinabing, the Lord is healing you right now, sabi ko, akin yan. Ako yan. Ako yan. Praise the Lord. Akin yan. Pastora, question, pastora. Pero in case, pastora, may mga tao, pastor ba, nag-istorya sila, parte ng mga healing. Okay. Lumalabay ka lang, nakarinig ka. Kung nakarinig ka at Akin. tanggapin mo yun. Tanggapin mo Kasi yan. sabihin mo na, Masking, yung salita na lagi mo sabi na ganito, sabi niya, what the Lord makes happen for others, He will also make it happen for me. Sabi lang, kung yung ginawa ng Lord dito, gagawin din niya sa akin because God is no respecter of persons. Hindi naman siya, kasi si Tom, baka Diyos ito lagi itong No, walang respecter ang Panginoon. Hindi siya respecter of person. At saka di ba, pastora, ang healing naman hindi lang sa sakit eh. Yes. Maraming ang healing. Yeah. Hindi lang kaya mo kiniklaim ang healing is because you're sick.
Yeah. No, there is... Kaya nga sabi ng Panginoon, there is no, pagka hindi nangyayari sa atin ang pangako ng Diyos, the problem is not with God. The problem is always with us. And I'm not saying na lahat ng kinlaim ko nandyan na. No, pero meron akong kiniklaim. Ito talaga. Ito, isa talagang nagpapasalamat ako ng gusto sa Panginoon. Meron ako ipinagdarasal na parang kumbaga, nalalayo siya sa sa Panginoon, yung relationship niya hindi tama, mga ganyan, And I was praying, sabi ko sa Lord, ganyan, na magkaroon siya na talaga ng desire sa Panginoon. I keep declaring yung Word of God sa kanya, Tapos nagulat na lang ako. Nagsishare na siya kung paano siyang talagang, ngayon meron siyang desire to be intimate with God, to really put God first in her life. Na alam mo na, hindi dahil ikaw lang salita ka ng salita No, it's the Lord ministering. At nung ma-sense mo na nagmi-minister sa iyong Panginoon, then you just say, Lord, it's mine. Akin yan. Binibigay niyo sa akin, tatanggapin ko yan. Kaya pag mag-amen lang tayo, hindi pa natin masabi na amen ba kayo dyan? Minsan nagtatanong pa yung nagsasalita, amen ba kayo? Pag narinig mo yung pangako ng Diyos, Amen. amen ka agad. Amen. Amen ka agad. Huwag ka na, sabi mo, initiative, kailangan ka pa bang anuhan ng pastor? Sabi ng pastor, hindi wala. Yung maraming pastor, ganito, can I hear an amen? Wala sumasagot. Bakit kasi kailangan itanong ng pastor, can I hear an amen? Ibig sabihin nun, wala ba kayong nararamdaman sa sarili ninyo? Can I hear an amen? Wala isa nag-amen. Buti pa yung bata nag-amen yung bata Pero yung mga wala na, hindi na kasi iniisip nila, ano kaya ang lunch? Ano kaya mag-grocery pa ako ngayon Kaya yung salita ng Diyos dumaan, hindi ka nag-amen. And I'm not saying na amen ka ng amen. Mag-amen ka kung tinatanggap mo. Kaya nga sabi ko nga sinabi ko doon ito yung sinabi ko lang muna doon sa mga kamag-anak ko. Sabi ko, okay, nandyan yung Facebook, nandyan yung salita ng Diyos. Huwag kayong mag-like. Huwag kayong mag-like kung di kayo nakinig. Kasi I am not after likes. Kaya may nag-like dyan o wala. I mean, that's not the point. Huwag kang mag-like kung hindi ka naman ano nila-like mo doon? Do you just want to please me? Do you just want to please me? Kawawa naman si pastora, walang nag-like. Kahit isa, sige na, mag-like na nga ako. No, huwag kang mag-like kung di ka nakinig. Kasi ano nila-like mo? Hindi ka naman nakinig. Mag-like ka na nakinig ka, may tinanggap ka, that's the point. Pero kung hindi ka naman nakinig, wala ka namang dyan, basta nag-like ka lang, nakita mo, nag-like ako. No, that's not the point. Who are you fooling? Yourself. Who are you deceiving? Di ba? Hindi naman na-impress ang Lord dahil nag-like ka. Hindi rin naman ako mai-impress kung nag-like ka. Pastora, hindi ba yan lambano yan yung rema? Yung rema is revealed. The revealed. Oo, revealed word sa'yo. Yung tinanggap mo as Yun your yung own. tinanggap mo. Yes, Yun ang rema. Yun ang rema. Oo. So, ibig sabihin nito, thousands upon thousands of promises of God, pero kung hindi ka lambano, yun. No? So, okay. Therefore, I tell you, this is just an example. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you lambano it, and it will be yours. Yun. I-believe mo, Very clear. and then lambano. Yung Lord, ito po panalangin ko, nananampalataya ako, naniniwala ako, inakap ko. Anong pangako ng Diyos? Inakap ko. Nilambano ko, aggressive, active, initiative taking, wala na, uy, ikaw na, mag-amen ka na dyan, no, tinanggap mo. Sabi niya, tinanggap mo na yan, sa'yo na yan. Tinanggap mo Kaya nung narinig ko na, the Lord is healing you right now. Sabi ko, I believe it. Tinanggap ko. Tapos, yung jaw ko, biglang parang, Right away? no,
nawala yung ano, pagkasabi ko, ako yan. Na-unlock siya. Na-unlock kasi lockjaw eh. Ako yan. I mean, that you have lambano. 250 times lambano. Akapin mo yan. Sa'yo yan eh. No? So, amen. So anyway, ano nga yung sa Psalm 89 na sinabi ng Lord? Everything about me, Take my holy oil, my hand and arm, my mercy, my faithfulness, my grace, my name, my covenant, my lips, my holiness. Everything I have is yours to lambano. to take, to receive it. And to seize it, to To seize lambano. Lahat yan. Ako, kaya nga salamat Take sa Panginoon eh. Kaya Lord, bakit kaya hindi nangyayari sa akin yung mga ano? Eh kasi yung tanong eh, tinake mo ba? Nilambano mo ba yan? Talaga bang ginawa mo yan? So, importante po yan. So, kung may tanong kayo, ito, ano. So, everything I have is yours. Di ba, doon natapos yung ama, everything I have is yours. Pero may karugtong yun dapat, to take. Kailangan, walang problema sa Diyos eh. Everything I have is yours, sabi ng ama. Pero problema, hindi ka naman nag-take eh. Hindi ka kumuha kahit isang maliit na baka dyan para sa'yo. Meron kang malaking kawan ng mga baka dyan. Ba't di ka kumuha kahit isa? So, lahat ng ito, sabi ng Panginoon, para sa'yo. Pero pag hindi mo yan nilambano, Walang wala ka ma-enjoy. Wala ka ma-enjoy, no? So, okay. Let's just summarize it, no? Praise the Lord. Number 1, God has chosen to bless you. Hindi ka nagmamakaawa sa Diyos. Pinili ka ng Diyos na pagpalain. No? Dahil anak ka niya, pinili ka niya. Hindi ka na servant, anak ka niya. Number 2, God is pleased when you take what He is giving you. Di ba kahit naman sa natural, bawa may bibigay ka sa akin, tapos ayokong tanggapin, mapiplease ka ba doon? Hindi ka mapiplease doon. Ma-offend ka pa nga eh. Kaya ang Panginoon, sabi niya, take my hand, my arm, my name, my holiness, my oil, my covenant, my words. Amen. Sabi ng Amen. Panginoon, and God is pleased when we receive it. We lambano it. Lord, akin yan. Salamat, Lord. Thank you, ah. Thank you. Sabi ko nga nung unang-una ako, di ba, na-share ko to sa inyo noon, naalala ko lang ngayon na nag-full time ako sa ministry. Nung unang-una ako nakatanggap ng love gift, naiyak ako. Hindi sa saya. Parang naawa ako sa sarili ko. No, bakit hindi? Nung una ako nagpastor sa Pilipinas, naiyak ako kasi parang binubulungan ng kaaway. Kawawa ka naman, hanggang dyan ka na lang. Kung may magbigay sa'yo, meron. Kung wala, wala. Kawawa ka naman. Sabi gano'n, yun ang binubulong ng kaaway sa ano, kaya naiyak ako. Parang, yun nga. Naawa ka sa sarili. Naawa nga ako sa sarili ko. Pero, kinausap ako ng Panginoon. Sabi niya, pag hindi ka natutong tumanggap, maglambano, hindi mo ma-enjoy ang lahat ng gusto ko ibigay sa'yo. Talaga nangusap ang Panginoon sa akin. Kailangan matuto ka na magtanggap, maglambano. Kasi diyan mo matututunan paano mabuhay na ang Diyos ang provider mo, ang Diyos ang healer mo, ang Diyos lahat sa'yo. Kung di ko tinatanggap yung ano ng Panginoon, edi, ano ma-enjoy ko? Ano ma-enjoy natin kung di natin tinatanggap? Number 3, what truly matters, ano daw ang mahalaga, is not what you make of God. Ang mahalaga hindi yung kung ano ang tingin mo sa Diyos, but what you take God for. Kasi what you make of God is your opinion. Example, yung binigyan ng Lord ng mga talents. Yung isa, binigyan ng 5. Yung isa, binigyan ng 2. Yung isa, binigyan ng 1. Yung binigyan ng 5, nagtrabaho agad. Ininvest agad, naging 10. Yung 2, ganun din, kaagad-agad. Naging 4. Pero yung isa, anong ginawa ng isa? Tinago. Bakit tinago mo yan? Sabi niya, kasi kilala kita eh.
nagre-reap ka doon sa hindi mo naman pinaghirapan. Kumbaga, ine-enjoy mo yung mga bagay na pinaghirapan. Ang tingin niya sa Diyos, ang tingin niya doon sa master, of course, it's a parable, no? Ang tingin niya ay masamang masamang master, kaya wala siyang ginawa, di ba? Yun ang opinion natin sa Diyos. Minsan, ang nangyayari sa atin, ano yung opinion ko sa Diyos? What you make of God. Na kaya kung minsan, yung mga iba, hanggang ngayon ba, nagmamakaawa ka pa sa Diyos? Anak ka na nga Pag ba yung anak mo nagmamakaawa sa'yo, natutuwa ka, uy, batukan mo yan, sabi mo, ano ka ba? Ba't ka nagmamakaawa sa akin? Tatay mo ko, nanay mo ko, di ba? So, what is our opinion of God? Hindi mahalaga yan. It doesn't matter what is your opinion of God. What matters is what you take God for. Ano ba talaga ang Diyos sa'yo? Di ba? Sabi ng Diyos, anong sinasabi ng mga tao sa akin? Who is God for you? Di ba? Yun ang tanong niya sa mga disipulo niya. Ano ang sabi ng Diyos ay ng tao tungkol sa akin? Ano ang sabi ng tao tungkol sa akin? Ano ang opinion ng tao tungkol sa akin? Sabi niya, sabi ni iba, ikaw daw si Elijah. Sabi ni iba, ikaw daw si ganito, si ganyan. Tapos tinanong niya si Peter, ikaw, ano ako sa'yo? Sino ako sa'yo? Ano sabi ni Peter? You are the Son of God. Nakita niya si Jesus for who He is the Son of God. Kaya yun ang lagi ang tanong, ikaw, ano ang tingin mo kay Jesus Kristo? What do you take Him for? Can you see Him and say, Lord, katulad ni David, no, sabi niya, I can trust your word. Sabi ni David, Lord, kaya kong pagtiwalaan ng salita niyo. Ikaw, tayo, kaya ba natin pagtiwalaan ng salita ng Diyos? So, what you take God for is reality. Kaya di ba, andun ang Holy Spirit to lead us unto all truth, unto all reality. Kasi madalas, ang nakikita lang natin at pinahalaga natin yung opinion natin sa Diyos. Puro lahat opinion. Pero hindi, sino ba talaga ang Diyos sa'yo? Yun ang reality. Yun ang importante. And lastly, all that God has is yours by faith. Lambano, believe that you lambano and you will have it. Believe that you lambano and you will have it. So, all that God has is ours by faith in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. No? Everything God has, binigay niya kay Jesus. Ang ginagawa ng Holy Spirit, pinapaunawa sa iyo para malambano mo. Kasi sabi ko nga, receiving what you do not understand is difficult. Kaya hindi natin tinatanggap Kasi, kaya hindi natin ginagawa kasi hindi natin naintindihan. Yes. Di ba? true. So, kaya ito ang maganda sa salita ng Diyos. Wow, amen. Amen. Kaya, Praise God. Amen. God is good, no? God is good talagang everything God has is ours. Pero we have to Lambano. We have to take it. Amen. We have to take it. Pag merong ginagawa ang Panginoon, Lord, sama ako dyan. Lord, gusto ko yan. Sama ako dyan. No? Amen? Amen. Napakabuti ng Panginoon talaga. So, walang problema sa Diyos. Ang problema na sa tao, hindi natin napapakinggan. Di ba, minsan kakatawanan na lang sa atin, nung nagbuhos ang Panginoon ng kunyari, nagbuhos ang Panginoon ng kasalbahihan, sinalo mo lahat. Pero nung nagbubuhos ang Panginoon ng pagpapala, wala ka doon, dapat nagdala ka ng batya, nagdala ka ng balde para masalo mo lahat yun. Yun ang ibig sabihin ng lambano, saluhin mo, tanggapin mo, no? At wag kang maging, kahit nagbabasa ka, oh, God has chosen to bless you. Amen! Amen! I believe it. Yeah. Kung nagbabasa ka nung whatever your word, God's word for you for that day, sabi mo, Amen! 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 Amen. Amen lagi. I receive it. I believe it. May tanong po ba kayo bago tayo magwakas?
Naintindihan ba natin, nalambano ba natin ito? Ha? Amen. Yeah. Yes. Yeah, kaya kailangan lagi tanggapin. Kahit na, ano pa yan, minsan may mga bagay tayong hindi naintindihan, pero pag sinabi mo, Lord, hindi ko man ito naintindihan sa oras na to, pero tinatanggap ko ang biyaya ninyo. Amen. Amen. At ang banal na espiritu ang magpapaunawa nito sa akin. Amen? Amen. So, Amen. Testify lang. sige. Yung ano, yung, kasi may isang ministry noon, ang pangalan One Touch. Nagbibigay ng mga... One touch. Okay. One Touch. Nagbigay ng pillow, nagbigay ng whatever. Oo. Yung mosquito net sa mga Okay, everybody. okay. Ano ba yan? Ministry sa Pilipinas o dito ang opisina nila? But they, Dito yata but they give to other. Yeah, they give to others. Pero, naitago ko yung isang pillow. Oh. Nilay hands ko yun. Noong araw pa. Tagal Oh. na. Tapos, at one time, before na magkasakit ako, sabi ko, itong kailangan ko. Sabi ko, itong One Touch. Oo. For all the way, yun ang hinawakan ko palagi. Oo. Parati kong katabi, parati kong whatever, yan. Mm. Naniniwala ako, yun ang touch ng Panginoon. Amen. Oh. Saan ba ako pupunta? Hindi ko alam kung saan ako. But, I mean, it's... So yun ang tinatawag na point of contact. Oo, point of Yeah. contact. Marami yung nasa mga ministry na gano'n na meron kayong point of contact. Yeah. Tapos, nakita ko ngayon, di inilabas ko ulit. Tapos, every time, hinahawakan ko, na sabi ko, Lord, isang touch mo lang, I'll be healed. Amen. Amen. Hinawakan ko yon sa buhay ko. Actually, ngayon, hinahawakan ko nga pa. Amen. Amen. It's parang it just represents the promise of God. Yeah. So the pillow in itself, wala naman yung magic eh. Pero Wala. what it represents, no? So tinatanggap niyo. So praise the Lord. You know, God meets us according to our faith, sabi ko nga. So, yeah, salamat sa Panginoon. Basta ang mahalaga na matutunan natin ngayon, God has given us everything. The giving has been done. Tapos na yung pagbibigay ng Diyos. Pero ang pagtanggap, kailangan natin gawin araw-araw, lagi-lagi. Pag meron tayong narinig na pangako ng Diyos, tanggapin natin yan. Amen? Sige po, Amen. tayo ay magdasal. Aming Ama, Panginoon, maraming pong salamat sa aming mga natutunan sa gabing ito. At patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga maraming pagkakataon na pinalampas namin ang inyong mga pagpapala. Lord, ngayon ay itinutuon namin, Lord. We direct our minds and hearts unto you, Lord, na sa bawat bagay at pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin, by faith, Lord, tinatanggap namin ito. And Lord, we agree with you. Hindi namin sinasalungat ang mga pagpapala ninyo sa amin. Bagkus, Lord, tinatanggap namin ito ang buong puso. Kaya salamat po sa kagalingan, salamat po sa provision, salamat po sa wisdom, salamat po sa revelation, salamat po, Lord, sa victory, salamat, Panginoon, sa deliverance, salamat sa mga answered prayers, Lord. Maraming pong salamat na lahat ng aming bagay, Lord, ay nagmumula sa inyo. And you are more than willing and even more open, Father God, to bless us with even more. Kaya maraming pong salamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat sa mga sa inyo. Salamat sa mga nakikinig. At we are blessed. Pupuna kayo dito. Let's eat.